Hey, what's up mga kaisyo? Welcome back to my channel and still you are watching Ariel TV. And again, we are lucky for today. Nabigyan tayo ng chance para ma-interview at malaman at mas makilala pa si Sir Lito Vergara. Sir, welcome to my channel. Pwede po namin kayong makilala? Ako po si Carlito Lito Vergara ng Barangay Gabon, Abukay Bataan, na anak ni Tibong Vergara at Buena Manansala. Sa kasalukuyan po, ako'y retirado na sa LGU ng Abukay. Nakapaglingkod po ako dyan ng halos 37 taon. At ngayon ay sa bahay na lang. At naghangad na muli ay sa ikalawang pagkakataon, tayo'y pumalaot sa politika. At maswerteng na napasama sa grupo ni Robin Tagle. Sa akin pong karanasan bilang isang public servant, alam ko na kung ano ang gagawin, kung paano ko kayo mapaglingkuran sa bayan ng Abukay. Halos lahat po ng taga-Abukay ay nakikilala ako, maliban na lang siguro yung mga bagong kabataan. Tayo po ay maglilingkod ng tapat at ilalapit natin ang pamahalaan sa taong bayan. Nais nating ibalik ang tiwala at serbisyo na halos abot kamay. Ako po mismo lalapit sa inyo upang tanungin kayo kung ano yung mga problema at kung paano natin ito malulutas. Yan po ang aking pangunahing agenda sa pagtakbo ko bilang konsehal ng ating bayan. Sir, sa pangalawang pagkakataon, pwede po ba namin malaman bakit po nag-decide po ulit si Sir Lito na humabol? Hindi para sa akin, yung paghabol ko noong ako'y independent, hindi po yun ang katapusan para pumalato ko muli sa politika. Dahil po sa pagmamahal ko bilang isang public servant sa bayan ng Abukay, nakita ko na hindi ako masaya. Parang napamahal na sa akin yung pagsiservisyo sa taong bayan. Iniisip ko na ang mga nalalabing taon, na mga darating na taon sa aking buhay, ay makapaglingkod pa ako ng lubos. So, total, wala naman akong gagawin sa buhay, kundi paglingkuran kayo. Nais kong tustusan pa ng mas higit ang aking pagsiservisyo nung ako'y nasa munisipyo. Gusto ko lang pasampa yun dahil hindi ako masaya sa buhay ko na hindi kayo napagsiservisyuhan. Okay, sir. Pwede niyo po bang ma-discuss sa amin briefly yung inyong plataforma or yung gusto nyong gawin or yung layunin nyo sa paghabol nyo ngayon? Ang plataforma ko, so nakikita ko lang kung mga matagal tayo sa LGU, na kasama na tayo ng mga politiko. Para sa akin, pangunahin mapangalagaan ng kapaligiran dahil isa yan sa napakahalagang papel sa atin sa lipunan. Yung ilog, napapansin ko, ang dumi. Siguro kulang sa edukasyon yung mga tao, tapon dito, tapon doon. Kailangan maturuan natin sila. At kailangan din, meron nagmiminti na kung paano mapapanatiling malinis ang ating ilog. Kasi tumatapon yun sa karagatan eh. Yes po. Palagay ko, malaki epekto niya sa mga isda. Nakakain nila yung mga plastic, kung ano-ano. Namamatay sila. Doon ako nalulungkot. Tapos dyan sa ating kabundukan, buti na lang ngayon, hindi masyadong rampant yung illegal logging. Pero mas maganda, mapalago pa natin ang ating kabundukan, maibalik yung yaman nito, lalo na yung mga hayop, mga native na hayop na nandyan. Na meron tayo. Baka dumating ang araw, hindi na ito makita ng mga kabataan. Napakahalaga pa naman yan sa kalikasan. Kasi yun umiikot yung cycle of life sa kabundukan eh. Yung napakahalaga ng yung daga, kung ano mga hayop andyan. May purpose yan eh, kaya andyan eh. Yan ang gusto kong pangalagaan sana. Kung may kukuha natin sana, kung hindi ko alam kung anong ahensya ng gobyerno, magsimula tayo sa ilang ektarya, bakurin natin yan para maprotektahan natin yung mga ibon, yung baboy damo, bayawa, kung ano meron dyan. Sa gayon, dadami yan. Tapos, maganda, magiging epekto niya, palagay ko, sa kalikasan. Tapos, yung mga
upland farmers na kung hindi panahon ng trabaho sa bukid, wala silang pagkakitaan. Napakarami nating agricultural engineer sa Banas na dapat humingi tayo ng tulong dyan. Kung sila graduate na, tulungan tayo. Baka pwede sa atin yung rubber tree farming. Pumasok tayo sa PPA, sa malalaking kumpanya. Alam ko, napakahalaga niya kasi napakaraming sasakyan sa buong mundo eh. Yes po. Di ba? Tapos, unang-una pa, susunod doon sa agenda ko na yon, yung turismo. Kung maganda ang ating gubat, magpatayo tayo ng mga hanging bridge, mga treehouse, paggawa natin yung daan, pakit sa bundok. Ay, napakahilig ng tao. Magbabike, magja-jogging, magse-selfie. Yun ang uso ngayon. Tapos dyan naman sa karagatan, nakikita ko, ang ibang bayan, mauulad na yung kanilang coastal areas. Yung Bacood na lagi may zumba, may nagja-jogging tuwing umaga, malaki pa yung kailangan nating i-improve yan. Yes, isa po lalaparan natin yan. Ako, noon ko pa nakikita yan eh. Isa po ako dun, sir. Kailangan magkaroon ng development yan. Hindi naman agad-agad. Kumbaga, sa unang 3 taon, kung meron kang plano, at least, maganda sana, meron tayong masimulan. Yun ang aking napakagandang agenda sana. Turismo, tsaka environment. I'm going to ask you, sir. Sige. Okay. Welcome. It is necessary for a candidate that she is smart, clever, and intelligent? Siguro, maaaring kailangan din yon. Pero para sa akin kasi, minsan yung talino pag sobra ka sa talino, nakakasama eh. Okay. Di ba? Yes po. Para sa akin, kailangan yung isang kandidatong katulad ko, meron kang mababang puso, medyo may kaunting talino, hindi ko sinabing napakatalino. Minsan kasi yung talino, lason yan eh. Lahat ng sobra, lason para sa akin eh. Yung sa puso naman, siyempre, mawain ka, andyan na yung magiging matulungin ka, at naunawaan mo yung kalagayan ng kapwa mo, kung ano kalagayan sa buhay, ito ba'y dapat tulungan o hindi. At tapos, kailangan supportive ka sa gagawin mo. Yun lang ang pinakaano sa akin. Okay, sir. Mamili kayo sa tatlo. Si Lito Vergara ay makadiyos, makabayan, o makatao? Si Lito Vergara ay makadiyos. Diyan ako humihingi ng gabay sa araw-araw ng aking ginagawa. Yan ang natutunan ko sa pagpapalaki ng magulang ko sa akin, unahin ng Diyos. Pagka meron ka Diyos sa buhay mo, matatakot kang gumawa ng masama. Yan ang sa akin. So, makadiyos? Yes, makadiyos tayo. Gaano po ka-importante sa inyo ang moral ng isang kandidato o ng isang opisyal ng gobyerno? Mahalaga ang moral. Siyempre, moralidad mo yan eh. Dapat pangalagaan mo yan. Lagi mo yan kailangan lagi kang mag-iingat sa mga gagawin mo. Pagka nasira ang moral mo, ano pang tiwala ang bibigay sa'yo ng tao? Di ba? So, ikakasira mo rin. Kakasira mo yan eh. Dapat, para sa akin yung moral, napakahalaga sa isang tao, sa isang kandidato. Okay po, sir. This next portion ng mangyayari po is I will give you a 5 random topic. Tapos sabihin niyo po kung ano yung insights niyo, views, solution, kung meron man, para ma-discuss, para makuha po namin yung logical thinking niyo po on the spot. Okay. The first is climate change. Climate change, global problem yan. Kasi alam ko, yung mga tao nagkaroon na ng kapabayaan na pangalagaan, tulad ng sabi ko kanina, yung mga kalikasan natin. Rampant na yung pagpuputol ng kahoy. Number 1 yan sinusunog ang gubat. Naranasan nating lumaki ang wasak ng ozone layer. Pero may magandang balita nitong pandemic, palibasa yung tao na napirmi ng bahay, na wala ang usok na nanggagaling sa mga sasakyan, para nag-heal. Napakalaki ang epekto nito sa ating ozone layer. Para siyang gumaling, parang sugat na gumaling. Ayan. Yan ang naging ko dyan sa climate change. Okay po. Next is mental health awareness. Kasi as we all know, marami po or isa sa mga dahilan ng mga kamatayan o pagkabawas ng ating populasyon dito sa bayan ng Abukay, to be particular, is, or sa Bataan, is yung mga sinasabing suicidal because of anxiety and depression. So, paano po tayo mag-react sa mental health awareness? Sa mental health awareness naman, kasi gawa ng kahirapan yan kaya dapat
matugunan natin yan kasi isa na nga rin sa mga problema ng ating pamayanan yan. Diyan lang sa Wawa, may nangyari ng ganyan, may nagbikte. Hindi natin masisi, walang makain yan, may pamilya, may anak na nagugutom, na-depress. Ang number one, ang palagay kong problema dyan, dapat talaga trabaho magkaroon ng trabaho para may makain. Hindi naman yung po pwedeng hihingi lang sa politiko yan. Siyempre, nahihiya din yan. May pride din po ang tao. Meron din yan. Ang pinakamaganda dyan kung ako'y nanunungkulan, kung ako'y papalarin, nakahanda na ako sa ganyang sitwasyon, siguro may sahod naman Mag-iipon tayo, bibili tayo ng bigas kada sahod, ng palay, grocery, mga dilata, para doon sa panahon na walang kita sa dagat o walang kita sa bukid, meron tayong maiayuda sa kanila. Bukod doon sa pera, mayroon pang bigas, mayroon pang konting dilata, o kaya noodles. Para sa akin, yun ang pinaka-the best na para yung tao hindi nagsusuicide. At least, may nagmamahal sa kanya, nakikita niyang ikaw ay nanunungkulan. Nararamdaman niya. Nararamdaman niya yun. Maring maging ehemplo pa to sa ibang tao, di ba? Okay po. Okay. Next is, I don't know kung nagbiktima na po kayo or nangyari na sa inyo, is black propaganda, sir. Black propaganda, pero wag sana mangyari kahit kanino, pero hindi pa nangyayari sa buhay ko yan. Pero I hope sana wag mangyari sa iba kasi hindi magandang ano yan. Apo, how about any advice to someone who doing this thing? Sana sa mga taong ganyan, gumagawa ng black propaganda, makonsensya kayo sa ginagawa nyo na yan. Hindi mabuti yan, gawa ng demonyo yan. Kaya hanggat maaari, iwasan natin yan. Kumbaga, huwag tayong manira, huwag tayong gumawa ng ganyang bagay. Maling bagay. Mali. Basta mali, ayoko ng mali. Okay po. Number 4. Sige. Connivance or pagsasabuatan. Pagsasabuatan? Marami nga, uso sa politiko yan. Sabuatan. Pwede naman yan. Yung sabuatan nung araw pa yan, nangyayari na yan. Panahon pa nila Emilio Aguinaldo, lahat ng ating mga ninunong mga bayani. Okay po. Para sa akin, kung may sabuatan man, dapat sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Yan ang pananaw ko sa sabuatan. Sa positive side po tayo. Positive side tayo lagi. Okay po. Last po sa topic na to, sa ano po na to, sa portion po na to is, how do you stand na sa pagbabalik or pagre-require ng gobyerno sa mandatory military service? Para sa akin, maganda yan. Kasi may disiplina yan Magandang disiplina na nakukuha natin sa mandatory sa ROTC. Kasi nag-ROTC din ako sa trade. Yes po. Matitrain ka, hindi lang pang military, hindi disiplina ka sa sarili mo, sa pakikisama sa kapwa mo. Paano kayo magiging isang grupo na parang walis? Pagka isa-isa ka lang, may hina ka Kung grupo yan ng isang walis na ting na pinagsama-sama mo, may puwersa yan. Maganda dahil kung just in case, hindi natin masabi, nasa panahon na tayo ng ano ngayon, ng moderno, medyo binubuli tayo ng China, siguro napapanahon para magkaroon tayo niyan. So, pwede po? Pwede para sa akin. Okay po. Next question ko po, sir. For the last 2 years, for the last 2 years po, ano po ang natutunan nyo during the pandemic? Ano ang tinuro sa inyo ng pandemya? Ang pandemya ay isang global issues na dumarating daw ayon sa history. Talagang may panahon na dumarating sa buhay ng tao yan. Ngayon, ang pandemic na ito, natuto tayong paano mamuhay ng mag-isa. Kasi bawal lumabas sa bahay ka lang Isipin mo, wala kang pera, wala kang income, talaga mamamatay ka. Isipin mo, puro negatibo na. Buti na lang tayo, ang ugaling Pilipino, napakaganda talaga. May kapitbahay kang bibigyan ka ng ulam, wala kang bigas, abutan ka. Sana mapanatili natin yon yung ganung ugali. Kasi sa ibang bayan, mayayamang bansa, talaga may ayuda sa gobyerno. Nasustento ang lahat ng pangangailangan. Paano tayo mga Pilipino, hindi naman tayo mayayamang bansa, mahirap na bansa tayo Kaya dapat yung bayanihan, yun pala ang gusto kong sabihin. Ang bayanihan ng Pilipino, lalo sa bayan na Abukay, hindi pa rin nawawala yan. Diyan ako believe. Kahit paano may magbibigay sa iyo. Siyempre, kung mga ang tao sa Abukay hindi naman magkakaiba, mag-anak din.
nagkakatulungan. Opo. Malaking lesson talaga kasi hindi natin, kumbaga, first time natin na nangyari sa buhay natin yan eh. Yes po. Na-encounter natin first. Oo, na-encounter. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo. Medyo, siguro, kaunti na lang yan. Kailangan yan, maging immune lang tayo sa ano na yan, sa sakit na yan, para nalabanan na talaga ng tuluyan. Yes, Yun lang. Okay po. Next question po, sir. Paano nyo nakita ang sarili nyo sa 8? Ako, basta ako, umaasa ako sa taong bayan, nakikiusap, baka sakali, gusto nyo kami ilagay bilang bago, para natatanaw ko na sana huwag naman ako lumampas sa 10 kasi nung nakarang eleksyon, nung humabol kami ni Nelmar Onggoco, naging pang-11 ako. Okay. Sana naman, medyo nakilala ng tayong tao, may naitulong din tayo kasi may kaibigan tayong nagbibigay ng tulong. Nakapagbigay din ako ng ayuda sa mga sitios dyan sa highways. Kahit paano, kilala ka na. Sana naman yung 11 para sa akin, maging pang-8 malaan sana. Yun lang naman yung hinihiling ko sa taong bayan at saka sa Diyos. Maisama man lang. Maisama man lang. Okay, next question, sir. Okay. Anong palagay nyo ang kaakibat ng umaasensong lugar? Basta ang isang lugar ay umaasenso, una, lalo sa municipality, ang Abukay, pumasok ako dyan, 4th class o 5th class municipality yan. Nag-retired ako 2018, 3rd class na. Para ataka ako mabagal ang pag-unlad. Ang progress mabagal. Progress, oo. Tamang may mga daan tayong konkreto, maraming subdivision, progreso na rin kasi matatawag yan kaya lang dapat umangat yung pamumuhay ng tao Dapat walang magutom, kahit paano, yung poverty man lang maging 70 or 50% na wala nang nagugutom. Pero sa tingin ko parang ganun pa rin Okay. Dapat sana, yun ang tuunan natin ng pansin. Trabaho talaga dapat ang una. Magkaroon ng trabaho. Para sa akin kasi number 1, sana pagka ako'y nanungkulan, ipopostro ko talaga yung turismo, yung environment. Nakikita ko dyan yung trabaho Okay. Marami tayong mabibigyan kasi pagka maraming umakit na negosyo dyan sa parting bundok, nagtatayo yan ng kung anong andyan restaurant, andyan yung mga hanging bridge na itatayo. Siyempre, may mga bayad dyan, Yes po. di ba? O yung daan, baka ikaw natin sa isang private investor, gawin nila, meron checkpoint, bayad ka ng 20 pesos, at least may kita, di ba? At least gumanda, nagkaroon ng development. Proud po ba kayong taga-Abukay kayo? I'm very proud. I'm very proud na maging taga-Abukay. Dahil unang-una, isa tayo sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas, yung Abukay. Dahil andyan yung Santo Domingo, saksiyan, si Tomas Pimpin, ang ating bayan Kaya proud ako to be Abukeño. Okay, follow-up question, sir. Paano pa kayo mas magiging proud at paano pa magiging proud at gusto ko rin maging proud yung mga kapwa natin na Abukeño? Ano yung pwede nyong gawin para kami maging proud? Kasi pag sinabi natin proud, talagang ipinagmamalaki natin na taga-Abukay tayo. And sa ibang lugar o sa ibang barangay, sa ibang munisipyo, madistinct tayo na, ay taga-Abukay yan. Ayun. Proud yan. Sikat na yung taga-Abukay kasi party tayo ng Bataan. Noong Death March, nakilala katapangan ng Abukeño, ng taga-Bataan. Magiging proud pa siguro tayo kung uunlad pa ang ating bayan. Unang-una, sikat tayo sa paggawaan ng tapa. Kung yan ay uunlad pa, makakapag-export tayo niyan, gawang Abukay yan. Di ba? Bilang Abukeño ka, magiging proud ka. Nung araw, pagawaan tayo ng bangka, kung mga bawal ng sumira ng mga puno, siguro kung depende yan nasa batas naman yan kung sobra naman ng puno, pwede naman uli kumuha ng bumawas dyan Actually, may mga requirements naman na magputol tapos papalitan mo siya. Tama. Magtatalim. Kung isa pinatay mo, kung 10 kailangan, dapat ganoon. Sikat tayo dyan sa paggawa ng bangka. Magagaling na yung taga-Abukay, taga-gawa ng bangka. Ano pa ba yung ibang ko ng Abukay? Ito po, yung lugar na to, Limbagang Pimpin. Hindi, kay Tomas Pimpin. Si Tomas Pimpin. Yung imprentahan natin. Yes po.
Meron namang printing dito sa atin, mga tarpaulin printer. Kaya lang, hindi pa maunlad. Ilan pa lang. So, yun na nga po, follow-up question ko. Para sa akin, maraming taga-Abukay na talentado kahit saan. Musiko ng Abukay, sikat na. Banda 91. Kaya lang, ang karamihan, nagsisialis ng bayan, lumilipat sa iba. Palagay niyo bakit po? Wala naman ditong, ano ka sa Abukay, wala naman ditong pwede mong, hindi ka kikita ng malaki. Opportunity. Oo, pero dapat sana, himukin natin taga-Abukay, kahit nasa abroad, umuwi dito magtayo sa Abukay. Yan ang pinakamaganda, di ba? Himukin natin sila. Tsaka sana po sir, pagka nabigyan kayo ng pagkakataon sa SB, gumawa rin po sana tayo ng isang sektor na mag-aalaga sa mga artists natin, yung mga taga-Abukay. Ay, nabanggit mo yan. Apo. Kasi nasa isip ko yan. Noon may mga bahay Kastila sa Abukay, sa Gabon. Isa yan sa project ko talaga. Pangalagaan, yung mga isang yaman ng isang bayan yan. Yes po, totoo yung po. mga building na katulad nung building nung araw, panahon ng Kastila, kailangan maggawa tayo ng batas, bawal nang sirain niya. Tapos may pondo yan sa Historical Commission. I-repair pa yan. Parang sa Ilocos ba yun? Oo, yun. Sa Bigan. Buti nabanggit mo yan. Isa yan sa project ko talaga. Kasi po, we are always saying, lahat tayo alam natin, ang Abukay is pinakamatandang bayan sa... mayaman tayo sa history. Pero, anong nangyari? Parang hanggang doon na lang ba tayo? Saan tayo papunta? Parang ganun po yung tanong. Parang tingin ko, sa mga nanungkulan na, walang pangalagaan ng history natin. Alam mo ba, nabanggit ko sa iyo, ako yung may gawa ng silang Abukay. Okay. During nakaupo si Maximo de la Puente, administrator noon, si Chad de la Puente, pinagawa niya ako ng seal. So, ang kalakip niyan, resolusyon, kung ano yung bundok na may nakahadapang first line of defense yun yung history, palibasa ay makasaysayan ng ating building na luma ng munisipyo, andun yan. Ako may design yan. Tapos na-approve ng Historical Commission. May kasama yan, bandera. Okay po. Kaya lang, hindi nilang ginagamit. During that time, anong posisyon niyo po sa munisipyo? All around. All around, okay po. Clerk ako, nagtatype ako ng mga affidavit. Minsan masama ka ng mayor sa Kapitana, may lubak-lubak na daan, nagpapala ako. Okay. Talagang sanay ako mag-public servant, mag-serbisyo sa tao. So that was 1950 something? Hindi. 60. Hindi, na-employ ako 1981. Mga 1981. Hindi pag-anong develop Abukay noon. Marami kasi all around ako Andong pag-aalam maglilinis ng kotse ni mayor. Automatic ako. Kasi ganun ang pagka-ugali ko Hindi naman sa hindi sa minamaliit ko sarili ko, yun ang pagkatao ko talaga. 26 kayo, ano po yung number nyo? Number 26 po ako sa Balota. The last one? The last one. Okay. Pero sabi nga, huli man daw. At magaling. Nayahabol din. Yes po. Baka sakali. Yes po. Tanong ko po, doon po sa mga naunang first 25, ano po yung meron kayo na wala sila? Basta ako may pagmamalaki ko sa sarili ko. 37 years ako nagserbisyo as karaniwang empleyado sa munisipyo. Siguro daig ko sila. Yung mga nakaupo, ilang taon lang dyan sa munisipyo yan. Ako, 37 years siguro. Sanay na ako magserbisyo, maglingkod sa tao. Ilang kalamang ako sa kanila. Yun lang. Are you related to Engineer Vergara? Kamag-anak ko yan. Okay. Ako si Dr. Vergara. Yan, mga kamag-anak ko yan. Si Dr. Vergara. Kamag-anak niyo rin po. Halos ang Vergara sa Abukay, isang lahi. Malaking angkan din po pala kayo? Vergara. Lahing Vergara o Salaya. Si Ebo kanina. Isang ko rin yun. Kamag-anak ko yun. Okay po. Si Dr. Salaya. Si Kaloy Salaya. Okay po. Kamag-anak ko yan sa Salaya. Okay po. Bilang pagtatapos po, paano niyo po makakonvince ang mga botanteng Abukay nyo, lalong-lalo na ang mga bagong henerasyon, yung mga first time bumoto, na isama kayo sa 8. Pakiusapan natin sila. Para sa 8 konsehalis ng Abukay. Sir, kausapin niyo po sige sila. Po. Magandang araw po sa ating lahat. Abukeños. Ako po si Carlito Vergara. Nakikiusap. Sana po sa darating na Mayo 9, sa taong ito, ay tulungan ninyo ako na subukan niyo ako. Alam ko, ang Diyos andyan lang. Unang-una, andyan kayo sa mga kabataan na bagong boboto sa botohang ito. Tulungan nyo na ako kahit ipagtanong nyo ako sa buong Abukay, kilala naman nila ako. Yun lang po ang hihilingin ko sa inyo. Kung gusto nyo ng pagbabago, narito po ako.
baka po malaking pagbabago mangyari sa buhay. Yan lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag dito po sa ating Thank you, Daryl. interview, sir. I'm very thankful. Yes po. Naging bahagi ako nito. Po. Maraming salamat po. So, doon po sa mga nakakapanood, please do subscribe, like, share, at mag-iwan na rin po kayo ng comments sa comment box below. And this is our video for today. God bless and peace out.